tingnan nyo po, meron po tayong nakitang balita. Ito yan. Ito daw pong patungkol mga kababayan, di ba kung makikita nyo kasama na po sa may mga warrant of arrest, ito pong mga Diskaya. At dahil nga dyan mga kababayan, yung manhunt operation po laban po kay Sara Diskaya, pinaigting pa ng mga otoridad mga kababayan. So ngayon pakinggan po natin. Mas pinaigting pa ng mga otoridad ang manhunt operation laban sa tinuguriang flood control queen Sara Diskaya. Kaugnay yan sa umano'y 95.6 million peso ghost project sa Davao Occidental. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. December 5, nang atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang... Hi Ma'am Julie Isida, mega love shoutout. Kita nyo mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, sinasabi dito mga kababayan na marami pang ipapakulong si Presidente bukod pa po dito sa mga Diskaya at yung iba ng mga nauna. So ngayon, yung mga nagsasabi dyan na wala daw pong nakukulong na mga big fish, eto na mga kababayan, tingnan nyo naman, ang laki-laki ng ninakaw na pera sa taong bayan, ito pong mag-asawang Diskaya. At ito po ay maituring na big fish na rin po mga kababayan. Ano po, so ngayon, bukod pa po dyan, may iba pa na maiipakulong dito po sa isyo ng maanumalyang flood control. So ngayon, ituloy pa po natin mga kababayan. Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na agad hanapin si Zara Rowena Sara Diskaya at iba pang respondent na sangkot sa umano'y 100 milyong pisong ghost flood control project. Kanina, inanunsyo ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nag-mobilize na sila ng mga intelligence at tracker teams para matunton si Diskaya at ang iba pang iniimbestigahan. Pinalawak na rin ang koordinasyon sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard at mga otoridad sa paliparan at mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na maaaring puntahan o huling nakita si Diskaya. Alerto na rin ang mga barangay at neighborhood watch group para mag-ulat ng anumang kilos o impormasyong makatutulong sa paghuli sa mga suspect. Bukod kay Diskaya, kabilang din sa mga respondent sina Roma Angeline Remando, mga kinatawan ng St. Timothy Construction Corporation at ilang personnel mula sa Department of Public Works and Highways. Kamakailan, kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na nakakita ang ombudsman ng probable cause para magsampa ng kasong kriminal kaugnay ng umano'y 96.5 million pesos na ghost infrastructure project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang proyekto, isang concrete revetment o retaining wall, ay iginawad sa St. Timothy Construction noong Enero ng 2022. Yan, yung mga nagsasabi, especially yung iba mga DDZ dyan, na nagsasabi na walang ghost project, ito mga Diskaya. Ayan mga kababayan nasa 96.6 mga kababayan, di umano, yung ghost project. Nito pong St. Timothy Construction mga kababayan, ito pong mga Diskaya. Ito na lang para maikli. Napakalaki mga kababayan ng di umano nakulimbat nito pong mga Diskaya dahil meron po talaga silang mga ghost project. Ano po mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. Naitala itong completed noong Oktubre ng parehong taon pero lumabas sa investigasyon na walang infrastructure ang nakita sa naturang lugar. Tiniyak ng mga otoridad na tuloy-tuloy ang operasyon hanggang matagpuan at maisampa sa korte ang lahat ng sangkot. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ay una ng tinaguri ang flood control royalty matapos matuklasang hindi bababa sa siyam ang kanila. Ay, shoutout po kay Papa B Entertainment. Mega love shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Dolly Babes, oy, thank you Thank you dyan sa mga bumabati sa haircut natin Salamat sa inyo. Ilang construction firms at naging mainit sa mata ng publiko ang lavish lifestyles ng mga ito. Sa ngayon, nananatili sa kustodiya ng Senado si Curly matapos i-contempt ng mga senador dahil sa tila pa iba-iba nitong sagot sa kung bakit hindi sumipot sa isang pagdinig ang kanyang asawa. Si Sara naman ay nananatiling under watch habang wala pang opisyal na kasong isinasampa laban sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong. Pero maganda dito mga kababayan kung titingnan nyo po pinaalam na po ng presidente yung posibleng lokasyon
nito pong sina Sara Diskaya para pagka lumabas na yung mga arrest warrant po nila, madali na po silang maaaresto mga kababayan para po pagbayaran at harapin yung kanilang mga pananagutan sa taong bayan. Kasi ang pinag-uusapan po kasi talaga dito, pera ninyo. Yung mga nanonood sa atin, yung mga kababayan Pilipino po natin, pera po ninyo yung pinag-uusapan dito mga kababayan. Kaya dapat lang na makulong ito po mga ito. Bukod po sa mga ito mga kababayan, dapat po makulong yung mga totoong big fish po talaga. Katulad mga kababayan itong sinasaldi ko. Ano po, so bukod pa po dyan, kung matatandaan nyo po, balik tayo sa usapin mga kababayan, nito pong mamahaling sasakyan na nahagip sa video ni Saldico na kung saan kahilera ng mga maleta mga kababayan ay natukoy na daw po kung sino ang nagmamay-ari. So ngayon, alam ko naman karamihan po sa inyo napanood na mga kababayan, ito pong balitang ito. Pero hindi ko kasi maiwasan na wag din talakayin at pag-usapan dito kasi kung titingnan po natin mga kababayan, pilit po nilang ibinabato sa presidente yan pong mga mali-maletang pera na yan. Pero kung titingnan nyo dun sa conduction number, talagang makikita naman po natin na may nagmamay-ari po talaga nung sasakyan mga kababayan, nung Maserati. Ano po, so ngayon, pakinggan po natin, nakita nating balita, galing po mga kababayan ulit sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin mga kababayan. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye kasi mga kababayan, hindi ko kasi maiwasan na wag pag-usapan to, lalo na't ibinabato po yan kay PBBM. Yan pong mga accusation na yan mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin kasi tukoy na kung sino po yung nagmamay-ari ng Maserati. Ano po yung sasakyan na mamahalin na nahagip yung conduction number dun po sa mga kahilera ng mga maleta, yung litratong inilabas nitong si Saldico. So ngayon, ituloy pa natin. sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal. Kasi dito mga kababayan, nung inilabas po yung details nung about do sa sasakyan ng Billionaire News Channel mga kababayan, makikita nyo talaga na sablay yung mga inilabas na video. Ito pong si Saldico, bukod sa AI na nga mga kababayan, sablay pa yung mga date. Ano po na tinatalakay nitong si Saldico yung about dun sa maleta mga kababayan o dun sa pera na nakalagay dito po sa mga maleta. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation, isang sole proprietorship na di ba ang alam natin mga kababayan na distributor ng Maserati dito sa Pilipinas mga kababayan ay ito pong si dating congressman mga kababayan na natumakbong mayor pa nga ng Maynila, ito pong si Sam Bersosa. Yan po yung kilala ko mga kababayan na na di umano distributor o may-ari ng isang kumpanya na nagdi-distribute ng Maserati dito po sa Pinas. So baka may idea po siya kung kanino po talaga ito pong sasakyan na ito. Anyway, tuloy pa natin. Registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon.
Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. December mga kababayan, napapunta po sa Socali Trading yung sasakyan. December 18, 2024. And then yung deliveries ng pera mga kababayan na sinasabi ni Saldico is nasa bandang November. Ano po ito? Tuloy pa natin. Ayon sa registration papers nito, ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Diba? Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 20... Ayan o, tingnan nyo mga kababayan, dito palang sablay na nga yung mga paliwanag ni Saldico. November 29, 2024, cash out luggage, 28 luggage po yung nakalagay dito. 1 billion delivery to RR. Yan po yung nakalagay dyan mga kababayan. Ang date po niya, November 29, 2024. Samantalang yung sasakyan mga kababayan, napapunta po yun sa Socali Trading ng December 2024. Ang laki ng diferensya oh. Pero nandito na yung sasakyan mga kababayan. Yan o, nakalagay na dyan yung sasakyan. Anyway, tuloy pa natin. 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago. Kaya nga tingin ko dito mga kababayan, kung December nabili yung sasakyan, eto mga maletang to, scripted lang yan. Pinagpipicturan lang yan mga kababayan, inihilera dyan yung maleta, siguro ginawa itong bidyong ito, ngayon na, kung kailan pumutok mga kababayan yung issue ng maanumalyang flood control, kung kailan nadawit na ito pong si Saldico at binanggit na yung mga mali-maletang pera. So ngayon, nagpabili ng mga bagong maleta, pinapicture na ganyan at pinalabas na ang laman po niyan ay pera mga kababayan. Pero hindi nila nakita, hindi nila napansin na nahagip yung conduction sticker nung sasakyan na December 2024 na papunta mga kababayan dun sa Socali Trading. Ibig sabihin, nung November, wala pa tong sasakyan na to. Nung November, wala pa yung sasakyan na yan. Kumbaga, sa madalit salita mga kababayan, kung lalawakan yung pangunawa nyo, itong picture na ito na may mga maletang yan, bago lamang po ginawa yan. Kumbaga, pinicturan lang, and then pinalabas na November 29, 2024, i-deliver yan. Kahit hindi naman. Dahil nga scripted to mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Tsaka ito pa mga kababayan, ito pa yung pinakamatindi, yung Socali Trading, tingnan nyo pagka pinuntahan yung address. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Diba? Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandang ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. So ngayon baka may alam. Ito ang tanong natin dyan. Baka may alam, ito pong si former Congressman Sam Versosa, mga kababayan, doon po sa totoong nagmamay-ari at nakabili nung Maserati. Kasi mga kababayan, yun lang naman ang sagot dyan eh. Kapag ka tinanong, naglathala, inamin ni Sam Versosa kung sino ba talaga yung nakabili nung Maserati na yon at kung sino yung tao na may-ari nung Maserati, unti-unti na mga kababayang malalaman kung sino yung nasa sa likod po talaga nung pagpeke ng mga maletang yon na nahagi pa nga yung sasakyan mga kababayan. Kasi ang tingin ko dyan, pinicturan lang, inihilera lang yung mga maleta. I think yung mga maleta, mga bago pa nga. Pagkabili ng mga maleta, bumili ng marami maleta, pagkabili ng mga maleta, inihilera, pinicturan at pinalabas na yun yung i-deliver na pera noong November
29, 2024. Anyway, tuloy pa natin. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumentong nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, tatlong Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Yaman na may-ari noon. Pero inyo, kung yung Maserati mga kababayan na yun, 20 million yung halaga. Tapos tatlo yung binili na Maserati. Napakayaman ng may-ari na yun. Diba? Hindi lang basta mga kababayan politiko. Kung hindi, talagang sobrang yaman na politiko. Kasi biruin nyo, sa magkakasunod mga kababayan, na araw binili itong Maserati. Ganun po katindi. Anyway, tuloy pa natin. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. O siguro naman baka may alam dito si tayo nagtatanong lang naman tayo. Baka may alam dito si former Congressman Sam Bersosa mga kababayan kasi tawag dito, alam naman po natin mga kababayan na siya po yung owner ng isang kumpanya mga kababayan na nagdi-distribute ng Maserati dito po sa Pilipinas. So baka naman may alam siya kung sino yung may-ari niyang tatlong kotse na yan na sunod-sunod na binili. Malas nga lang nung isa dahil nahagip yung conduction number dun po sa inilabas na video nito pong AI video pala nitong si Saldico mga kababayan. So kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa balita pong yan. Dapat ba mga kababayan na maaresto na po itong mga ito sa lalo't madaling panahon katulad ditong sina Sara Diskaya at nito pong sinasaldi ko at nung iba pa mga big fish? Kasi alam naman po natin na talagang inip na ang mga kababayan Pilipino natin na makita ito pong mga sangkot at mga malalaking pangalan sa issue po ng maanumalyang flood control na makulong. Mga kababayan, so ngayon para sa akin, maganda itong ginagawang hakbang ng administrasyon ni PBBM dahil bukod sa hindi pa bigla-bigla mga kababayan, talagang pagka nahuli o nakulong na itong mga ito, talagang sure ball na makukulong po mga kababayan yung mga yan. Pero para sa akin, in my personal opinion, dapat po talaga mga kababayan sa lalo't madaling panahon, makulong na po lahat ng mga sangkot mga kababayan. Anyway, kayo, ano po masasabi nyo mga kababayan dyan? Comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo hingil po sa usapin po natin na yan mga kababayan.